Breaking news sa katatapos na laban ni Jaime Munguia versus Bruno Soras. Upset nga po ang nangyari kay Jaime Munguia dahil natalo via knockout sa round 6. Isang suntok lang ang tumapos kay Jaime Munguia. Talaga namang kapag may lakas ka, kaya mong tapusin ang laban sa pamamagitan ng isang suntok lang. Maganda ang simulan ni Jaime Munguia. Sa round 2, pinabagsak niya si Bruno Soras. Tinamaan ng matinding left hook pero nakarecover si Bruno Soras at pinagpatuloy ang laban. Pagdating ng round 4, tinamaan ng uppercut si Jaime Munguia. Naramdaman ni Munguia yung lakas na yon kaya medyo naalog. Pagdating nga po ng round 6, medyo nagkumpiyansa itong si Jaime Munguia. Nakalimutan niya ang kanyang depensa mga tol at nag-wide open. Nakakita ng butas si Bruno Soras at tinira niya ito ng 1-2. Tumama ng solid kay Jaime Munguia at talaga namang naalog ang utak. Hindi lang utak mga tol, buong katawan talagang bulagtang inaabot ni Munguia. Pinilit naman ni Munguia na makarecover pero hindi talaga kaya. Kaya hindi niya nabit ang bilang ng referee. Ito ang sinasabing upset of the year dahil inaasahan na manalo dito si Jaime Munguia. Masyadong nagkumpiyansa si Jaime Munguia mga tol kasi inakala niya walang lakas itong si Bruno Soras. Kung titignan kasi ang kartada nito, 26 win, 5 KOs. Napakababa po ang kanyang knockout ratio. 19% lang ang knockout ratio nito. Kaya parang binaliwala ni Jaime Munguia ang lakas ni Bruno Soras. Pero ito pala ang tatapos sa kanya by knockout. Matatandaan, hindi kayang tapusin ni Canelo si Jaime Munguia. Pero kay Bruno Soras lang pala matatapos si Jaime Munguia. May kartada ngayon si Munguia na 44 wins, 35 KOs, may 2 talo. So natalo po siya by knockout sa isang 19% knockout ratio lang. Kaya sinasabing biggest upset of the year ito. Hindi pa masyadong kilala itong si Bruno Soras. Pero matapos ang impresibong panalo kay Jaime Munguia, mukhang magpapakilala na sa mundo ng boxing si Bruno Soras. Siguro kailangan bumawi si Jaime Munguia, magkaroon ng rematch. Maganda naman yung simula ni Munguia. Akala ko nga tatapusin na niya ito sa knockout. Pero napabayaan niya ang depensa mga tol at nasingitan ng solid. Okay, sa ibang banda naman sumagot na si The Monster Naoya Inoue kay Murodjon Akhmadaliev. Matapos ang impresibong panalo ni Murodjon Akhmadaliev kanina by TKO sa round 3, hinamon niya agad si Naoya Inoue at sumagot naman agad si Naoya Inoue. Ito po ang payag ni Inoue. Why do I have to run away from someone who lost to Tapales? There's zero need for it. If you want to fight, keep the value of winning and wait. Now I'm fully focused on the good man fight. So bakit raw tatakbo si Inoue sa isang boksingero na tinalo lang ni Marlon Tapales? Hindi na daw kailangan takbuhan pa si Akhmadaliev. Kung gusto raw ni Akhmadaliev ang laban, magpatuloy lang daw sa kanyang panalo. Darating din daw ang oras na papalagan siya ni The Monster Inoue. Sa ngayon, nakafocus daw muna si Inoue laban kay Goodman na na-injury. Napospon ang laban ni Inoue at mangyayari na ito sa January 24, 2025. So malay natin, matapos kay Sam Goodman, isusunod na ni Inoue si Murodjon Akhmadaliev.